What's up mga kamoto? Welcome to my channel. So yun nga no, nakita nyo naman sa thumbnail, CVT Cleaning 2.0 ng Honda Click natin. So bali dito subukan kong ipakita o explain ng mas malinaw yung tutorial natin. Sa mga nakapanood ng una kong tutorial ng CVT Cleaning, meron kasing importanteng part doon na hindi ko napakita o hindi ko na ituro. So mamaya malalaman nyo kung ano yon, kaya please keep on watching mga kamoto. So yan, tanggalin natin tong bolts ng crankcase. Fast forward na tayo para mabilis. So yan, meron tayong tatlong klase ng bolts ng crankcase natin. Merong small, medium at large. Itong tatlong small dito nakapwesto yan. Yan sa may taas. Tapos dalawa dito sa baba. Yan. Ito namang limang medium bolts na to, dito naman nakalagay yan. 1, 2, 3, 4, 5. So syempre itong dalawang bolts na large sa gitna yan, tsaka sa gilid. So para matanggalan natin itong crankcase natin, meron lang tayong kailangan sikwatin sa may bandang gilid. Yan o, yan banda. Gamit lang tayo dito ng flat screw. Yan o, sikwatin nyo lang. Once na umangat-angat na yan, pwede nyo na yung hugutin. Once na natanggal nyo na yung crankcase, mag-umpisa na tayo magbaklas ng panggilid. Dito gumamit tayo ng socket wrench na 22mm. Syempre gumamit din tayo ng white tool dyan na pampigil ng pulley. Dito gumamit naman tayo ng 19mm na close wrench. So ganyan lang naman ang paggamit ng white tool no, ikakalang nyo lang yan para mapigilan yung pag-iikot ng pulley o ng torque drive habang tinatanggal natin yung mga bolts. So yan, umpisahan na natin baklasin isa-isa. Bali ito yung makapal na washer ng pulley. Ito naman yung drive face natin, yung belt. Kung mapapansin nyo nga pala, hindi na-stack yung clutch bell natin no. Lagi kasing dragging stock clutch bell natin, kaya pinalitan ko ng aftermarket na clutch bell na with groove. Sa mga interesado sa clutch bell na to, meron akong vlog neto, ipipin ko na lang sa comment section para madali nyo makita. So ito naman yung torque drive natin, tsaka yung clutch lining. Ito naman yung pulley natin, tapos ito yung bushing, yung back plate ng pulley, tsaka yung tatlong slide piece, tapos yung 6 na flyball nya. Stock pa rin tong mga flyball natin at okay pa naman. Pero kung yung flyball nyo malaki na yung bengkong o tapyas nya, kung baga hindi na bilog yung itsura nya, much better palitan nyo ng bagong flyball. So dito pakita ko lang sa inyo kung gano'n nakadumi yung panggilid natin no. Yan no, kita nyo naman naipon na yung mga debris. So kailangan na talaga nito ng CVT cleaning. Matagal na rin kasi bago tayo nakapaglinis ng panggilid. So ito yung binaklas natin na pulley set. Tapos ito naman yung clutch bell natin, yung belt at yung torque drive. Bali dito sa torque drive, kakalasin natin yan, babaklasin natin isa-isa para malinisan natin ng maayos. So ito na nga, simulan na natin baklasin tong torque drive. Gumamit lang ako dito ng adjustable wrench na kaya hanggang 39mm. Kung meron naman kay socket wrench o close wrench na 39mm, much better. Pero kung adjustable wrench din ang gamit nyo, gayahin nyo lang itong ginagawa ko. So yan, pinukpok ko lang yan counterclockwise hanggang sa lumuwag siya. Once na lumuwag na yan, pwede nyo na yan suportahan ng dalawang paa nyo. Apakan nyo lang na madiin para mas madaling matanggal yung tornilyo. Alalayan nyo lang sa pagkakaapak ng paa nyo, kasi once na natanggal yung tornilyo, maaari tumalsik yung clutch lining kasi meron yung spring. So para matanggal natin itong plate, kailangan lang natin tanggalin tong tatlong lock na pa-letter C na to. Gamit lang tayo dito ng flat screw. Sikwatin nyo lang yan, medyo dahan-dahan, baka kasi tumalsik, mahirap pa naman hanapin yan. Once na natanggal nyo na yung mga lock, gamit lang kayo uli ng flat screw. Sikwatin nyo lang din yung plate hanggang sa matanggal. Alalay lang din sa pagtanggal, baka kasi mabend o ma-deform yung plate. Next naman natin tatanggalin is etong tatlong clutch spring. Gamit lang kayo dito ng long nose, gayahin nyo lang kung paano yung diskarte ko sa pagtanggal. Once na natanggal nyo na yung clutch spring, pwede natin tanggalin tong clutch lining. Kung mapapansin nyo dito, mahirap nang hugutin yung clutch lining. Kasi nga matagal tayo hindi nakapaglinis, kaya nagkaroon na siya ng konting corrosion doon sa may shafting nya. Kapag pinatagal ko pang hindi maglinis, malamang mahirapan ng bumuka o mag-swing itong clutch lining. At pwedeng mag-cause yun ng dragging sa Honda Click natin. So yan, makikita nyo yung corrosion na nag-build doon sa may shafting nya. So proper maintenance lang talaga mga kamoto.
So para mapaghiwalay na natin itong torque drive, hugutin lang natin yung collar o yung cap nya. Yan. Medyo gagamit kayo dito ng konting puwersa para mahugot yung cap nya. After matanggal nung cap, tanggalin naman natin ngayon yung pin nya. Yan o yung tinuturo ko. Gamit lang kayo dito ng long nose. 3 pin yan, hugutin nyo lang isa-isa. Once na natanggal nyo na yung 3 pin, mapaghihiwalay na natin yung torque drive. So yan, nakatay na natin siya mga kamoto. Bali yan yung buong assembly ng torque drive tsaka clutch lining. Dito nagumpisa na tayo maglinis. Inuna natin to kung saan nakalagay lahat ng mga panggilid natin. So bago ko siya binasa, tinanggal ko muna lahat ng mga debris tsaka mga alikabok o mga dumi. After ko matanggal yung dumi, nagready na ako dito ng tubig na may dishwashing liquid. Naubusan na kasi tayo ng degreaser. Pwede naman natin gamitin yung mga yan kahit anong sabon pa yan. Basta importante, mabanlawan lang natin siya ng maayos. Pwede kayong gumamit dyan ng paintbrush o toothbrush sa paglinis. Depende yan kung anong meron kayong available dyan. Dito naman gumamit ako ng kulay green ng sponge para matanggal ko pa yung mga nanikit na dumi. Magaspang kasi yung sponge na yan, kaya yung iba pang duming nanikit siguradong matatanggal. Pero kung gusto nyo talaga na pulido yung paglinis, pwede kayong gumamit ng liha. Depende yan sa preference nyo mga kamoto. Pag satisfy na kayo sa paglinis, pwede na natin banlawan yan ng tubig. Okay lang mabasa ng tubig yan, basta importante tutuyuin lang natin siya ng maigi. After nyong banlawan, punasan lang natin siya ng malinis na basahan. Kung meron kayong hair blower, mas maganda. Bugaan nyo lang siya para siguradong tuyong-tuyo. Sunod naman natin tong assembly ng torque drive tsaka clutch lining. Dishwashing liquid lang din ang ginamit natin dyan. Linisin nyo lang bawat parts hanggang sa matanggal yung mga nanikit na dumi. Simpleng paglilinis lang naman niya, para ka lang dyan naguhugas ng pinggan, kaya fast forward na natin. Next naman natin itong parts ng pulley. After yung sabunan, banlawan nyo lang maigi ng tubig. Tapos tuyuin nyo lang na maigi. Pwede nyong i-blower o paarawan. Depende na lang yan sa gusto nyong mangyari. So ang last na lilinisan natin is itong crankcase cover. Same scenario, linisan ng maigi, banlawan ng tubig at tuyuin ng maigi. Almost done na tayo sa paglilinis. After neto, assembly na tayo. So yan mga kamoto, nalinisan na natin lahat ng parts. Sa belt nga pala, huwag nyo nang basain o sabunan. Punasan nyo lang na medyo basang-basahan hanggang sa matanggal yung dumi, okay na yun. So eto na, assemble na tayo. Unahin na natin tong clutch lining. Lagyan lang natin ng konting grasa tong shafting nya kung saan pumapasok yung clutch lining natin. Gamit ko nga pala ditong grasa is high temp grease. Di kasi ito agad natutuyo kumpara sa ordinaryong grasa. So yan, after nyo malagyan ng grasa, pwede nating ipasok yung clutch lining natin dyan. Make sure lang na maganda yung swing nya o nagpe-play siya ng maayos. Ayan o, kagaya nito. After nyo malagay yung clutch lining, kabit na rin natin itong clutch spring. Yung mahabang hook ng clutch spring doon nakalagay, tapos yung maliit, dyan. Yan. Sa pagkabit, gamit lang uli kayo ng long nose. Sa pagtanggal kanina, dun tayo sa mahabang hook. Sa pagkabit naman, dito tayo sa maliit na hook. So yan, gayahin nyo na lang yung diskarte ko sa pagkabit. Next naman natin ikakabit is itong plate nya. So yung kabilang side ng plate nya pa-curve, yung sa kabila naman pa-flat. So ang dapat na nakaharap is itong pa-flat surface. Make sure lang na nakalapat ng maigi yung plate para mailagay natin ng maayos yung pa-letter C na lock. Pukpukin nyo lang ng bahagya para siguradong lumapat. Pag okay na, lagyan na natin yung lock nya. So dito ilalagay na natin yung lock nya. Gagamit lang tayo uli dito ng long nose. Basta naka-flat o nakapasok ng maigi yung plate, madali na lang ilagay yung pa-letter C na lock na yan. Dito naman tayo sa torque drive. Bali, pasok nyo lang yan mga kamoto. Simple lang naman yan. Kung paano nyo tinanggal, ganun din ang pagbalik. Yan, pagtapatin nyo lang yung 3 butas dyan para mailagay natin yung pin nya at malagyan natin ng bagong grasa. Yan, make sure lang na pantay-pantay para hindi kayo mahirapan ilagay yung pin. So yan, salpak nyo lang yan mga kamoto. After nyo malagay yung 3 pin, maglalagay tayo ng grasa.
So high temp grease din ang ginamit natin dito. Yan, lagyan lang natin siya magkabilang gilid. After nyan, ipaplat lang natin bahagya yung grasa, tapos pupunasan lang natin yung mga excess. Para pag kinabit natin yung cap nya, hindi siya messy. So yan mga kamoto, medyo nilubog o pinilat lang natin yung grasa. Lagay na natin ngayon yung cap nya. So yan, make sure lang na masagad nyo yung paglagay ng cap. After nyong malagay, pihit-pihitin nyo siya. Check nyo kung nagpa-play siya ng maayos. Lagyan din natin ng konting grasa yung loob ng torque drive. Konti lang ilagay nyo mga kamoto. Kasi pag napasobra kayo ng lagay ng grasa, maaaring pumunta lang yan sa clutch lining. At pwedeng mag-cause yun ng dragging. Kasi imbis na kumapit yung clutch lining sa clutch bell natin, dudulas lang siya. Kaya konti lang dapat ang ilagay natin. So dito pagkakabitin na natin yung clutch lining tsaka yung torque drive. Yung cap na yun ang nilagay ko sa spring, sa ibabaw dapat yan. Pasok na natin ngayon yung clutch spring. Papantay lang natin yung butas na shape na yan dun sa shape ng torque drive. Gagamit lang tayo uli dito ng paa natin. Apakan lang natin para mailagay natin yung bolt. So yan, continuous lang sa pag-apak hanggang sa mailagay natin yung bolt nya. Gamitan lang nyo muna ng paghigpit ng kamay yung bolt hanggang sa masagad siya. Pag hindi na kaya ng kamay nyo, higpitan na natin siya ng adjustable wrench. So yan, higpitan nyo lang. After nyong mahigpitan, higpitan pa uli natin yan. Gamit yung pukpuk method na ginawa natin kanina kung paano natin niluwagan yung bolts. So dito na tayo sa pukpuk method, no? Dito clockwise sa paghigpit, higpitan lang natin to ng maayos para makasigurado tayo na hindi luluwag o kakalas yung bolt sa may torque drive. Once na okay na, proceed na tayo dito ngayon sa pulley. Dito ilalagay na natin yung mga ply ball. Dapat yung white side na yan, naka-face yan sa right side. Sunod na natin ngayon tong backplate. Pinalitan ko na nga pala yung slide piece natin dito, no, bago na tong ikakabit ko para mahigpit. Kasi yung luma sobrang luwag na. O pwede kasing maging kosyon ng ingay sa panggilid natin. Kaya kung sobrang luwag na ng slide piece nyo, much better palitan nyo na rin. Bago natin ikabit yung mga panggilid natin, maglalagay lang tayo ng konting grasa dito. Konting grasa lang mga kamoto, yung saktong mapahiran lang. Maglalagay din tayo ng konting grasa dito sa pulley bago natin ipasok yung bushing. After nyo may lagay yung bushing, sasalpak na natin yan sa crankcase. So yun mga kamoto, nandito na tayo sa part na hindi ko na ituro nung una kong tutorial ng CVT cleaning. So bago natin ilagay yung torque drive sa crankcase, kailangan yung belt natin medyo nakapasok sa torque drive. So para maipasok nyo yung belt, kailangan yung pihitin pakanan yung torque drive. Yan, makikita nyo habang pinipihit ko, umaangat yung torque drive. Once na umangat na yung torque drive, hilayan nyo lang yung belt para pumasok. So yan, dito makikita nyo na bahagya siyang nakalubog. Ngayon, pwede na natin tong isalpak sa crankcase natin. So yan, isalpak na natin siya sa crankcase. So yan, dapat ganyan ang itsura ng belt niya mga kamoto, dapat nakalundo. Para pag nilagay natin yung drive face sa may pulley, masagad natin siya. So yan, ilalagay na natin yung drive face. Bago natin isalpak yung drive face, kailangan i-squeeze muna natin yung belt. Reason why kung bakit natin siya i-squeeze para hindi maipit yung belt sa may pulley. At para maipasok natin ng sagad yung drive face. So yan, para malaman nyo na nakasagad na yung drive face, dapat makikita nyo yung spline o yung ipin ng shafting. Yan o. So bali yun mga kamoto, ito yung hindi ko na ituro sa inyo nung una kong tutorial ng CVT cleaning. Medyo importante tong part na to kasi may possibility na hindi nyo maikpitan ng maayos yung tornilyo kasi nga hindi nakasagad ng maayos yung drive face natin. So sa mga nakapanood ng una kong tutorial ng CVT cleaning, sana nagawa nyo itong part na to. So yan, nilagay na natin dito yung makapal na washer nya tsaka yung bolt. Dito ilalagay na natin yung aftermarket na clutch bell. Sobrang solid na itong clutch bell na to mga kamoto. Simula nung ginamit ko to, hindi na ako nagkaroon ng dragging problem sa Honda Click ko. Sa mga interesado, lalagay ko na lang yung link sa description kung saan ko to nabili. So yan, lagay na natin yung washer nya tsaka yung bolt. Magsisimula na tayo maghigpit.
Yan, gumamit lang ulit tayo dito ng Y-tool tsaka 22mm na socket wrench. Sa paghigpit, saktong higpit lang, wag sobrang puwersa. Same lang ulit dito sa torque drive, gumamit lang ulit tayo dito ng Y-tool tsaka 19mm na close wrench. After neto, papaandarin na natin siya. Dito, ikakabit na natin yung crankcase. Bago natin ikabit yung crankcase, lagyan nyo muna ng konting grasa. Yung nilalagyan ko na yan. Yan kasi na-stack up yung crankcase cover natin, kaya mahirap tanggalin kahit tanggal na lahat ng tornilyo. Kaya lagyan nyo lang ng grasa para sa susunod na CVT cleaning nyo, hindi siya mahirap tanggalin. So yan, lagyan nyo lang ng konting grasa yung banda dyan ng crankcase cover. Pwede nyo rin yan lagyan ng grasa sa mismong loob ng bearing. May kailangan lang kayong tanggalin na lock dyan para mabuksan nyo yung color blue na cover ng bearing. So depende na lang sa inyo kung gusto nyo pang lagyan ng grasa. Dito ikakabit na lang natin yung cover. Naturo ko na naman sa inyo yung mga size ng tornilyo kung saan siya nakalagay. Kaya fast forward na lang natin. So yun mga kamoto, successful ang CVT cleaning natin. Sana mas naintindihan nyo itong version na to ng CVT cleaning ko. So hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo itong video na to o may natutunan kayo, pakihit na lang ng like, share, and subscribe button. Damay nyo na rin yung notification button para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Bye bye!